Nagpatupad ng forced evacuation sa mga lugar na malapit sa dagat at ilog sa Cagayan dahil sa bagsik ng super bagyong Nando. Sa ilang lugar, halos zero visibility sa tindi ng pagbuhos ng ulan at hambalos ng hangin. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kung kailan kasarapan ng tulog ng iba, dito naman nagsimulang maramdaman ang hagupit ng Super Typhoon Nando sa Apari, Cagayan bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Ang mga puno halos matumba na sa lakas ng hangin. Sinabayan pa ito ng matinding buhos ng ulan. Pagliwanag, mas nakita ang tindi ng super bagyo. Galit na galit ang dagat. Naglalakihan din ang mga along humahampas sa pampang. Halos mag-zero visibility pa nga sa lugar, dala naman ng ulan. Dahil sa pinagsamang lakas ng hangin at ulan, parang blade na humihiwa kada patak ng tubig na tatama sa balat o sa katawan. Ganito ang sitwasyon dito sa may baybayin kung saan halos kapantay na ng Cagayan River itong bahagi ng kalsada. Bandang tanghali, agad iniutos ng Apari LGU ang forced evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Hindi ho kami makakapag-rescue pagka malakas na ma-overflow yung bahay nila, ma-wash out ng tubig, kasama sila. It will create more damage. May mga casualty tayo pag ganun. Kahit malakas ang ulan, pinilit ng mga rescuers na bitbitin at akayin ng mga inilikas na residente. Malailog na rin kasi ang mga palayan at daan sa lugar. Karamihan sa mga stranded, mga bata at senior citizens. Kakawa po kung buhay namin, yung bahay na maliit lang po. Saka puro, lang po siya, galba. Tapos yung pag tumayab sila, paano na kami? Maliit lang bahay namin. Baka matumba at saka tumayab sa hangin. Yung natakot ako. Sa tala ng Cagayan PDRRMO, higit 2,000 pamilya o lampas 8,000 residente ang lumikas sa buong probinsya dahil sa super bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng pagkain at gamot. Inabot na nga rin ng tubig pati ang pier sa Apari. Hindi na halos makita ang daanan matapos nang pumantay sa Cagayan River. Dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, napilitan na magsara ang halos lahat ng establishmento sa sentro ng bayan. Nagmistulang ang ghost town ng ilang kalsada. Sa bayan naman ng Santa Ana, tila sumisipol ang hangin sa lakas ng paghampas nito sa mga puno't kabahayan. Habang ang mga iniahong bangka, inabot na rin ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.